Hello mga lods, back to work na tayo. Meron akong gagawin dito, isang heater, electric copy URN, model number RZU107. Ito po yung ating gagawin. Naka front camera ako. Susubukan natin kung okay yung front camera kasi walang tagahawak yung video natin. Kaya ito na lang gagawin ko para kung may ituturo ako ay ilalapit ko na lang. Okay, so ganito. Yung water heater na ito, ilang araw lang nagamit mula nung mabili, ay hindi na daw gumagana, wala nang power. So ngayon, ang gagawin ko ay step by step checking. So ito, ang una nating gagawin, bago natin ipagpatuloy yung ating video, huwag kalimutang mag-follow, subscribe, at pa-share ng video natin kung nagustuhan mo ang video. Comment na rin dyan kung ano ang gusto mo iparating sa akin. Okay, so shoutout sa lahat ng aking mga kaibigan, sa lahat po ng mga content creator. So ito, basic tayo, line to line checking. Tingnan natin, magmula tayo dito sa plug, lagay natin yung tester natin sa X10 or times 10. Isi-zero natin muna yung tester natin. Ako kahit hindi ko na i-zero yung tester ko, alam ko naman yung reading dito. So dito papakita lang natin na sinisiro natin kasi yan po yung basic. Okay, na-zero na natin. Check ko na po itong plug at i-on natin ang power. Ayan o. Kung makikita dito, walang reading. Hindi gumalaw yung needle natin kahit na naka-on na po yung sa itaas na pindot ko na, kasi ito yung off at ito yung on sa itaas. So yan, walang resistance nakikita natin kasi hindi natin matatawag na walang power kasi hindi pa naka-plug in, dahil ang power po ay nanggaling po dito sa ating source. So hindi pa po natin matatagpuan or makikita yung power, kundi yung resistance mula sa kanyang heating element. Okay, ngayon bubuksan na natin ito. Okay, hindi ko pa alam ito gamitin. Hindi ko rin ito alam. Ayan, inikot pala yung takip. Tapos meron dito, ayan. So iinitan ito ng tubig. Tanggalin muna natin ito. Okay. At syempre, dahil po ito ay may tubig, ilagay natin sa ating service. Okay, lagay natin dyan. So, tingnan na natin. So may tubig pa rin. Ilagyan natin ng basahan. Kukuha tayo ng basahan. Ito, meron na tayong basahan. Isasapin muna natin dito para po yung tubig sasaluhin ng ating basahan kasi meron pang tubig sa loob. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, na-absorb na ng ating basahan. Ngayon, take note mga loads, ito po ay bagong labas at ito ay bagong gamit. First time ko po itong mahawakan, kaya kakabisaduhin pa natin bago natin magawa. Okay, so ito, titingnan natin. Meron siyang mga sticker. Merong sticker dito. At merong tatlong screw. At yung tatlong screw, magkaiba pa. Meron siyang Phillips or plus na screw. Ito, yung dalawa. At yung isa ay triangle. So ito ay merong tinatawag natin na protection screw. Okay? Ang tawag po dyan ay protection screw. Kasi ang service center lang ang pwedeng gumawa kasi may protection screw. Pero dahil meron din naman ako na protection screw, ito bubuksan ko. Ito triangle po yan, ito tatlo. Okay, sana makita yung ginagawa natin. Pabain natin yung ating screw. Ayan, itong isa yung protection screw, yan yung gagamitan natin. Okay, ayan. At lagyan natin syempre ng guhit or kung hindi man, masking tape ang pagkukuhanan natin ng protection screw. Okay, ayan, nilagyan natin ng tanda para hindi tayo malito. At bubuksan natin ito para po malagay natin yung screw dito. Mahaba siya, tanggalin lang natin ito. Ayan, yan po yung okay, dyan natin ilagay yung screw para hindi mawala. Okay, gagamit na tayo ng Phillips screwdriver. Ito, Phillips, yung plus na tinatawag nila. Ito yung Phillips screwdriver. At para mabilis tayo, gagamit tayo ng ating
wireless na screwdriver. Okay. Ayan. Tanggalin natin ito. Okay. So, merong 3 butas. At ito ay tandaan natin. Okay, dito lagyan natin ng marking din dito. Ayan, may guhit na. So, ilagay natin dito sa palanggana. At sana yung isang screw. Ito. Tapos, titingnan natin kung ano yung laman. Meron siyang 2 ilaw. Ang isang ilaw may pangalan na boil or pagkulo. At yung isa ay may pangalan na keep warm. Pinapanatiling mainit yung tubig kasi meron siyang warm or warm indicator. So ito ay may specification. Ay halaga pala ito. Mahal pala. 4.4 key. Or piso na lang para mag 4,500. Mahal pala. Kaya kailangan nating magawa or maayos. Okay, so ayan na. Tingnan natin ngayon yung cord. Kasi ilang araw pa lang daw ito, hindi pa inabot ng 1 linggo ang paggamit, ay hindi na nag-power. Ngayon, titingnan natin kasi yung camera natin dapat dito sa itaas, nakaganyan. Pero ang camera natin ay nandoon sa parang naka-slanting. So, hindi makikita yung ginagawa natin, ipapakita lang ganyan. Okay, ito yung cord. Papunta dito. Tingnan muna natin yung kanyang tawag dito, yung kanyang mga linya. So itong cord papasok dito, tapos dadaan ng reset switch. Okay, dadaan din ng power switch para makapunta sa heater, sa thermal fuse. Okay, papunta sa thermal fuse at papunta sa heater. So titingnan natin yung heater. Kung yung cord pala kasi basic or ayan, step by step. Yung cord line 1 or gawin na natin line 1 and line 2 sabay para mabilis tayo. Ito papunta dito. Ayan, meron. Kung nakikita nyo gumalaw. Yung isa thermal, ito papunta sa switch pala, sa switch. Ayan, buo. Patawid sa switch, buo din. Patawid sa thermal, buo din. So patawid sa sa itong reset switch, ito meron. So dahil meron, bakit walang reading? Ayan o. O, diba? Walang reading. So tingnan natin. Ngayon dahil yung buo yung cord, wala na tayong iisipin sa cord, hindi na tayo magdududa. Mag-check. Oy, tanggal. Okay, balik lang natin. Ayan. Kasi tanggal ito. Okay. Ngayon, tingnan natin yung ito, meron pang thermal dito or thermal cut off. Ayan. Check natin. Meron. Yung isa meron o wala. Okay? So i-switch natin. Ayan o. Okay? Ito siya. Ngayon, ang ibig sabihin po, ang ating heater ay pag na-overheat, meron siyang reset switch. Okay? Yan po. So dahil ilang araw pa lang na ginamit, ibig sabihin, hindi kabisado ng may-ari. Excuse me po sa aking tsuhin. Sorry po. Hindi po ito patungkol sa iyo, kundi in general. Hindi po kabisado ng may-ari ang unit at kailangan po talagang basahin yung instruction para po malaman ang operasyon. Ngayon, meron palang button switch. Ako naman, wala akong instruction manual. Tingnan natin dito. Okay, dito sa kanyang box. Ayan o. Walang instruction manual tayong makikita dito. So, wala akong idea kung paano i-operate. Tingnan natin dito sa level. Ayan, model number, blah blah blah, electronics, 1,100 watts with a voltage rating of 230 volts, 60 hertz na may serial number. At hindi na nag-power kung i-plug in, hindi na nagpa-power kahit i-power switch on, hindi na. Kasi may reset button pala. Okay. Ito, bakit ito? Kasi plastic at gumagalaw. Ayan o. Itong plastic na gumagalaw, kung maririnig, pindutin natin. Paparinig ko sa inyo ha. Ayan o. O, wala na. Hindi na siya lumagatik kanina. Nung pindutin ko, lumagatik. Okay. Ang purpose po nito, pag sumagad yung init ng unit, mag-off ang switch. Okay. Mag-o-off po siya. Pag nag-off,
hindi na siya gagana. So, kailangan mong pindutin itong switch. Okay? Ganyan po. So, paano natin malaman kung ito ay gumagana or ito reset switch? Meron akong ipapakita sa inyo sa kunti kong nalalaman at pagkakaalam dito sa switch na ito. Dahil nandito po yung heatsink, nandito yung thermal, buo siya, buo ang cord, buo ang switch, buo rin ang ating heating elements. Ngayon, kanina, kung napapansin nyo, dito, wala tayong mababasang resistance. Sana makita itong tester natin kahit malayo. Ito. Ayan. I-on natin. Ayan o. Kanina wala. Di ba? Ano lang, masilaw. Okay, ayan. I-on natin. Ito. I-off natin. Ayan. Sana makita yung reading. Ayan o. On. Off. On. Off. Kanina, walang naka-on, walang reading, walang resistance kahit pindutin natin ng maraming beses yung switch ng on at off. Kasi po, yung kanyang thermal cut off, pag nag-off po ito, hindi na po ito mag-on uli. Maging no resistance na siya kahit okay yung lahat. Babalik lang siya sa pagka-connected doon sa heater kapag napindot natin yung switch. Okay? Yan po ang gamit nitong switch. So, wala namang problema ang unit. Hindi lang po alam na meron siyang reset switch. Okay, reset switch po ang tawag ko dyan. Ewan ko sa tawag ng iba. Okay, so ito ay balik natin. Wala tayong ni-repair, kundi nag-analyze lang po ako kung ano ang mga functions ng pyesa sa loob. Bilang isang technician, kailangan kahit bago pa lang sa atin ang unit, alam natin ang mga pyesa na nandito sa loob, kung ano yung purpose, ang function, or usage. Para sa akin, ito ay reset switch na kung saan nagkaroon ng overheat, mag-trip off yung ating reset switch at hindi siya mag-on uli kung inyong gagamitin, kung hindi pipindutin. Alright, so ibalik natin. Kanina nilagyan natin ng marking dito. Okay, ito, meron akong marking para hindi ako malito. And then meron akong marking ito. Okay, so dyan natin ilagay ang switch. Okay. Ayan, ituturo ko na lang ito sa aking tiyuhin ang switch na ito. Okay, so ibalik natin. Ayan, nakapasok na. Ito, kailangan makita ninyo. Okay. Ayan po siya mga lods. Sana makita ito. Yan o. Nakalabas po yung ibang bahagi kasi ito po yung pipindutin natin kung mag-reset. So yan lang po yung ating gagawin. Ibalik ko na muna ang screw and then iinit ako ng tubig. Okay? So kailangan kasi kanina hindi ko na i-plug in. Bakit hindi ko na i-plug in yung unit bago ko binuksan para makita sana ninyo na walang power. Dito kasi sa gawa ko, pag complain or ang sabi ng customer, ang issue is walang power. Ibig sabihin ito ay dead set. Pagka ang unit ay dead set, hindi na po kailangan na i-plug in kasi po hindi talaga aandar kasi dead set nga at wala siyang power. Okay, dahil wala siyang resistance sa aking tester, ginamit ko naman yung tester na gawa. Shout out kay Sir Pao, DIY Pinoy Technician Official. Ginamit ko na naman yung inyong tester na binigay sa akin at nakatulong na ma-solve yung problem. Okay, dito ko binalik yung sa protection screw. Dito, factory protection screw. Kasi kung wala kang triangle na screw at hindi ka gagawa ng paraan, hindi mo ito mabubuksan kasi po iba yung kanyang butas ng screw or ng tornilyo. Okay, higpitan ko na. Ayan, nagpitan ko na. Okay. At ito pang isa, yung kanyang factory protection screw. Ayan. So, nagpitan na natin lahat. Okay, nakalabas na yung reset button. Okay. Ayan. So, babasahin na natin uli dito sa ating tester. Ikakabit na natin siya dito. Sana ang video na ito makatulong sa may ganitong mga gamit, yung bagong labas. Hindi ko ito kabisado, pero nagawa ko na makita yung problem. Ito, yung tester natin, pagmasdan lang mabuti. Ayan, pindutin natin yung power. Ayan o. So gumalaw na ang needle ng aking tester. Ayan. At lagyan natin ng tubig. Okay, i-off na natin yung ating tester para makasave tayo ng battery kung sakali.
na lumapat yung dulo ng ating test probe. Okay, lagyan natin ng tubig. Kukuha lang ako ng tubig mga lods. Ito po ang unit ay ginagamit po sa isang coffee shop na para po maramihan yung tubig na maiinit. Ayan, galon. Okay, so nalagyan na natin ng tubig. Lagyan natin ng takip ng galon. Tapos, ibalik natin itong parang steamer. Ayan. Okay. Ibalik natin. Ayan. Pwede kang maglaga ng itlog dito. O kung ano man yung pwedeng ilagay dito na iinitin mo, siupaw, pwede rin. Kasi pwede ito magsilbing steamer. So, ibalik natin ito. Takip. Ayan. Tapos, i-plug in na natin ito. Kung makikita nyo, ito po yung flashlight ko, yung searchlight, para makita yung ilaw. Ito. Ayan. So, i-plug in na natin. Ito. Ayan, naka-plug in na. Hindi pa nag-power. Pindutin natin ito. Ayun. Nag-power na. Diba? Makikita ba? Ayan o, kulay pula. May power na po. Ayan siya. Sana makita yung pag-ilaw ng pula dito. Tapos ito, pag kumulo yan, lilipat yan sa warm. Okay? Hindi na natin hihintayin na magpunta sa warm. Ang trouble dito ay walang power, na hindi lang nalaman ng may-ari na merong reset switch. Okay? So solve na ang unit. Hintayin ko na lang na kumulo at mag-warm kasi ayan, kumulo na siya. Ang bilis lang naman pala. Okay, narinig ko na dito na kumulo na siya. Yan, ilang araw lang kung daw kasi hindi inabot ng isang linggo na paggamit. Hindi na gumana, hindi na umiilaw ang power indicator. Pag na-plug in natin, tapos nag-switch tayo at umilaw ito, yan ang tinatawag na may power na. Pag hindi umiilaw, walang power kasi naka-plug in. Pag hindi po naka-plug in, ang tawag dito resistance, kasi resistance po ng heating element yung binabasa natin diyan, ang thermal fuse at ang kanyang thermal cut-off switch o thermal cut-off protection at yung reset switch. Okay, thermal reset switch. Pag nag-cut off yung thermal reset switch, hindi po yan kakaroon ng resistance uli or hindi magpa-power pag naka-plug in kung hindi pipindutin yung button sa ilalim. Okay? Diyan po yung sikreto. So maraming salamat kung umabot ka sa dulo ng video ko. Maraming salamat. God bless sa'yo at mabuhay ka. Shout out po sa lahat ng mga content creator, YouTuber man, o piece of booker. Okay. So kumukulo na siya. Dito, meron po siyang limit. Meron pa pala siyang water gauge na 20, 25, 30, 35 at 40. So hindi ko na hihintayin na matapos pa o mag-warm kasi ang problem lang naman ay walang power indicator switch light. Okay, binunot ko na at ipapakita ko na lang na kumukulo. Okay. Ayan po. Hindi siya kumulo pero subukan natin. Ayan, mainit na po yung tubig kasi hindi po umabot sa level, baka po masira. Okay, yan po yung ating ginagawa. Mainit na po yung tubig. Okay? Ayan na. So, hindi ko na hintayin maluto basta na-solve na ang problem. Thank you so much sa inyong lahat. Magandang buhay. Bye-bye!